Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Patuloy pang lumalakas si Bagyong Quiapo habang mas lumalapit na sa kalupaan ng bansa at inaasang maglalandfall na ito ngayong araw. Alamin natin ang mga dadaanan lugar at kung may pagbabago ba sa track at intensity ng bagyong ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. So ngayong araw, si Tropical Depression Quiapo ay tinatayang nasa layon 255 kilometers sa ilagang silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang maximum sustained winds na nasa 65 kilometers per hour malapit sa sentro. May gustiness hanggang 80 kilometers per hour at sa kasulukuyan ay kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Pagdating naman sa lawak ng sirkulasyon, ang strong winds nito ay umaabot hanggang 450 kilometers mula sa gitna. Dito malinaw na ang ganitong lapad ng sirkulasyon ay mahalagang bantayan habang mas lumalapit ito sa kalupaan, lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa silangang bahagi ng bansa. Sa kasulukuyan, may nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang mga lugar sa Batanes, Cagayan, gayon din sa may Babuyan Islands, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at sa may northern and central portions ng Aurora. Sa ilalim ng signal number 1, ang inaasang hangin ay strong winds na nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour na may minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian. Pero kapag sinabayan ito ng ulan at malalakas na bugso, pwedeng magkaroon ng abala lalo na sa mga magaan na bubong, maliliit na bangka at mga lugar na may nakalantad na puno o linya ng kuryente. Bukod sa lakas ng hangin, malaking bahagi ng magiging epekto ni Quiapo ang patuloy na pagpapalakas nito sa habagat. Bukod dito sa Batanes at Babuyan Islands, dapat seryosohin ang banta dahil ito ang mga lugar na direktang dadaanan ng sentro ni Quiapo sa mga susunod na oras. Ngayon, dumako muna tayo sa heavy rainfall outlook dahil isa ito sa pinakamalagang bantayan ngayon habang papalapit na sa kalupaan si Quiapo. Ngayong araw, inaasahan ang heavy to intense rain na aabot sa 100 hanggang 200 millimeters sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Ito ang mga lugar na mas direktang naapektuhan ng malawak na rain bands at ng malakas na moisture na hinihila ni Bagyong Quiapo. Dahil dito may mataas na posibilidad na matinding pagbaha, mabilis na pag-apaw ng mga ilog, flash floods at landslides lalo na sa mga kabundukan at mga lugar na ilang araw nang nakakaranas ng pag-ulan. Samantalang aabot naman sa 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan ang inaasahan sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Benguet at La Union. Bagamat mas mababa kumpara sa unang grupo, maaari pa rin itong magdulot ng localized flooding, pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa at iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig at maging maingat sa paglalakbay. Sa Visayas at Mindanao, 50 hanggang 100 millimeters na ulan ang inaasahan sa Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at sa may Sarangani. Ang mga pag-ulang ito ay pangunahing dulot ng pinalalakas na habagat na patuloy na hinihigop ni Bagyong Quiapo. Kaya posible rin ang papanganib na kondisyon lalo na sa mga lugar na vulnerable. Pagsapit naman ng bukas, mananatiling nakatutok ang pinakamalalakas na pag-ulan sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra at Apayao kung saan inaasahan ng heavy to intense rain na abot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan. Dahil sa naipon ng ulan mula sa mga nakarang araw, mas mataas ang panganib ng malawakang pagbaha at landslide kahit hindi tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Samantala, 50 hanggang 100 millimeters naman ang inaasahan sa Batanes, Cagayan, Kalinga, Benguet at La Union. Gayon din sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Mahalaga ding tandaan na ang mga rainfall forecast ay maaari pang mas lumala sa mga bulubundukin at matataas na lugar dahil sa epekto ng terrain. Bukod dito, kung ang isang lugar ay nakaranas na ng sunod-sunod na pag-ulan sa mga nakaraang araw, mas lalong tumataas ang posibilidad ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng mga ilog.
Ngayon, dumako naman tayo sa inaasang track and intensity outlook ni Bagyong Quiapo. Mahalagang tandaan na hindi lamang ang mismong landfall area ang dapat magbantay dahil ang epekto ng malalakas na ulan at mapinsalang hangin ay maaari ring maranasan sa mga lugar na nasa labas ng inaasang landfall point. Bukod dito, maaari pa ring magkaroon ng pagbabago sa tatahakin ng bagyo habang nanatili ito sa loob ng forecast confidence cone. Batay sa pinakabagong forecast, magpapatuloy ang pagkilos ng Bagyong Quiapo sa kanluran hanggang Hilagang Kanluran o west-northwestward hanggang Sabado, July 25. Habang tinatak nito ang bahagi ng Luzon Strait, inaasang unti-unti itong liliko sa Hilagang Kanluran hanggang Pahilaga bago tuluyan lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa Sabado ng umaga. Sa kasulukuyang projected track, maaaring dumaan mismo ang sentro ni Quiapo sa hilagang-silangang bahagi ng mainland Cagayan ngayong araw. Pagsapit naman mamayang gabi, inaasang posibleng maglandfall sa paligid ng Babuyan Island si Quiapo. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, inaasang unti-unting lalakas pa ito habang kumikilos sa Philippine Sea. Posible itong maging isang tropical storm ngayong gabi o sa madaling araw ng bukas kung mananatiling favorable ang kondisyon ng karagatan at atmosfera. Habang binabagtas nito ang extreme northern Luzon, inaasang pa magpapatuloy ang paglakas nito at maaring umabot sa severe tropical storm pagkatapos dumaan sa Babuyan Islands. Sa oras na marating ni Quiapo ang timog na bahagi ng mainland China at tuluyan tumama sa kalupaan, inaasang magsisimula na itong humina. Sa kabuuan, bagamat inaasang mabilis na lalabas ng PAR ang Bagyong Quiapo, patuloy pa rin itong lalakas habang nasa karagatan at maaari pa rin magdulot ng mapanganib na epekto lalo na sa extreme northern Luzon. Dito malinaw na dapat nating bantayan ng mga susunod na opisyal na abiso dahil anumang bahagyang pagbabago sa track ng bagyo ay maaaring magbago rin sa mga lugar na direktang makakaranas ng pinakamalalakas na ulan at hangin. Tingnan naman natin ang latest tropical cyclone threat potential para sa week 1 mula July 22 hanggang July 28 batay sa kasulukuyang assessment. May isang tropical cyclone like vortex o TCLV na kasalukuyan nasa Philippine Sea. Ito na ang tropical cyclone Quiapo na inaasang magdadala ng malalakas na ulan, mapaminsalang hangin at magpapalakas ng habagat sa maraming lugar. Bukod dito, inaasang kikilos ito patungo sa Northern Luzon, particular sa extreme Northern Luzon at may malaking posibilidad na maglandfall sa kalupaan ng bansa. Samantala may isa pang TCLB na inaasang mabubuo malapit sa silangang hangganan ng Pag-asa Monitoring Domain. Gayunpaman sa ngayon ay mababa pa ang posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo sa loob ng unang linggo. Ngunit patuloy pa rin itong babantayan dahil maaari pa magbago ang kondisyon ng atmosfera. Pagsapit naman ng week 2 mula July 29 hanggang August 4, inaasahan tuluyan na makakalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang kasalukuyang bagyo at kikilos patungo sa bahagi ng Hainan hanggang Vietnam, kung saan maaari pa rin itong mapanatili ang lakas habang nasa karagatan bago unti-unting humina sa oras na tumama ito sa kalupaan. Kasabay nito, ang ikalawang TCLB ay inaasang kikilos naman papalapit sa ating PAR. Gayunpaman sa kasalukuyang forecast na natiling mababa ang tsansa na ito'y mabilis na maging isang tropical cyclone habang papalapit sa ating bansa. Bagamat hindi pa ito inaasang maging kasing lakas ng unang sistema, mahalaga pa ring bantayan ang magiging paggalaw nito dahil posible pa rin magbago ang forecast sa mga susunod na araw. Sa kabuuan, ipinapakita na ang tropical cyclone threat potential ay nanatiling mataas para sa week 1 dahil sa aktibong sistemang tumatahak patungo sa Northern Luzon. Samantala, mas mababa naman ang banta sa week 2 pagamat hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng panibagong paglakas ng isa pang weather disturbance. Dahil dito, mahalagang patuloy nating bantayan ang mga weather updates dito sa ating channel. Para sa pinakabagong impormasyon, maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat.